You two, where have you been? Nakakross arms na tanong pa ni Sian sa dalawang bata kahit na tinitingnan lang niya ang mga ito mula sa kanyang peripheral vision. Tila nag-transform sa maamong tupa ang mukha ng dalawa na naglakad pa paatras para makabalik at humarap kay Sian. We just tried to build a sand castle over there, but napatigil ito at pumungay ang mga mata niyang may namumuong luha na tumingin pa kay Jasper. But what, anak? He's up. Rewind it. Sab. Sabay turo pa ni Santi kay Jasper at saka tumakbo papunta kay Sian at nagpakarga habang umiiyak. Hey, don't cry baby. Natatawang sabi nito sa anak at saka pinahid ang mga luha nito sa matatabang pisngi nito. Kilala mo yung dalawang yan, Sian? Ngumiti si Sian sa dalawa na sabay at pareho pa ng tanong sa kanya. Kinuha niya rin si Matmat at saka binuhat sa kabilang braso niya. Let's go somewhere else. First, I have to tell you something important. Nagtataka namang sumunod sa kanya sina Jasper at Kevin. Habang naglalakad sila papuntang lobby, Daddy, are you waiting for? Daddy! Sabay ulit na sigaw ni natanong ng dalawa sa likuran ni Sian. Napatingin ang ilang taong laman ng resort sa lakas ng boses nila. Sian, anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin nito? Watch your words, Jasper. May pagbabanta sa boses pa ni Sian dahil may kasama siyang mga bata pero patuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa nakarating sila sa isang malapit na coffee shop. Kinuha ni Sian ang cellphone niya at saka sinabihan si Amber na dumiretso na sa kinaroroon nila ngayon. Sian, wag mong sabing nanganak ka habang wala kami. Napahampas pa sa ibabaw ng lamesa si Jasper sa kabinigyan siya ng death glare ni Sian. Tumawa pa ito. Ano ka ba? Binatukan naman ni Sian si Jasper. Aray ko naman, ako binatukan mo tapos siya hindi. Ang daya. Mahinang humigikik lang si Santi at nakatakip ang maliit na kamay sa kanyang bibig. Inirapan naman sila ni Sian. Daddy, I want this. Tinuro ni Matmat ang picture ng cake na puno ng candies at toppings. In this, Daddy. In this, that one too. Tumawa pa ang dalawang kaibigan niya. Parang si Princess lang ha. Oops, sorry. Natahimik si Sian hinatahimik si Kevin nang hindi niya sinasadyang mabanggit si Princess. Hindi naman pinansin ni si Sian dahil napailing lang siya at saka nag-order ng mga tinuro ni Santi. Pinapili niya rin si Sian na nag-order lang ng hot choco at ganun din ang mga kasama. Nakanganga pareho sina Jasper at Kevin kay Sian at sa mga bata kaya hindi na nila napansin ang pagpasok ng babaeng ikakagulantang nila. Sian, ano ba yan? Bakit puro sweets yan? Maraming yaw-yaw pa ni Amber pagdating nito. Sa coffee shop ay agad na unang dumapo ang kanyang paningin sa lamesa ni Sian na puno ng matatamis na pagkain. Lahat ng itinuro ni Matmat kanina ay inorder ni Sian habang abala siya sa paninirmon sa kanyang mag-ama na mukhang hindi naman nakikinig sa kanya dahil nakangiti lamang mga ito. Lalong sumayad at nalaglag na ang mga pangalan na Jasper at Kevin. Napahinto lang. Sa kakasalita si Amber nang mapansin niya ang dalawang nakangangang lalaki na sa likod nito. Ay, may tao pala. Nahiya siyang ngumiti sa mga ito at pinandilata ng mga mata si Sian. Bakit hindi mo naman sinabing may mga kasama pala kayo? Halos pabulong na tanong niya sa asawa. Tumingin lang si Sian kina Jasper at Kevin na mukhang hindi pa rin nakakagit over. That explain your question. Papaanong nabuhay mo siya? Sinong wizard ang tumingin? O hiningan mo ng tulong? Nababaliw ka na ba ha?
Sian, ganyan ka na ba? Naging desperadong bumalik siya sa iyo, kaya kinuha mo siya ng sapilitan sa kabilang buhay? Oh, Diyos ko. Patawarin niyo po ang kaibigan namin. Nagmamahal lang po siya ng labis. Ani naman ni Jasper. Himatay niya yata ako. Kailangan ko ng CPR. Ani naman ni Kevin. Tumawa. Tumawa tuloy si Amber sa kanila. May pagkakomedy pala sila. Ha, Sian, hindi ako totoong patay mga kuya. Magalang pero natatawa niyang sabi sa dalawa na siyang ikinahalakhak naman ni Sian dahil sa pagtawag niya ng mga ito ng kuya. Okay, relax lang muna kayo. Panimula ni Sian na medyo natatawa pa rin. Pinaupo niya si Amber sa tabi niya sa kanya. Sinimulan ang pagpapaliwanag kung paano at ano ang nangyari sa asawa niya 5 years ago. Ang pagtatago sa kanya ng ama ni Amber. Hanggang sa katotohanan may anak silang kambal pala. Hindi halos makapaniwala sa narinig at nakikita si Jasper na parang tutunawin na si Amber na sa titig at si Kevin naman na parang pinag-aralan ang bawat facial features ni Amber kung totoong taong ba ito o alien lamang na nagpapanggap kay Sian. Subalit nang lumapit sa kanila si Amber at niyakap sila sa isa-isa, napatunayan nilang totoo nga at hindi lang sila nagmamalikmata o nag-hallucinate. Mahigpit na yakap ang iginante nila sa kanilang prinsesa. Yakap na nagsasabi kung gaano sila kasabik at kasayang malaman na buhay siya. Nalungkot lamang sila nang sabihin din nilang hindi ito nakakaalala dahil sa nangyaring aksidente noon at nangako rin silang tutulong na makaalala ang kaibigan. At ngayon, hindi na ako nagtataka kung saan nagmana sa kapilyuhan niyang dalawang yan. Niiling at natatawang sabi ni Jasper. Nakangiti namang malapad si Matmat sa kanya at kanina pa si Santi naman ay nakangisi. Kopyang-kopya ang mga katauhan yung dalawa. Maliit na version ni Sian at ni Princess. Lakas nga naman ang dugo nyo. Sabay tawa naman ni Kevin. Nakikita nyo ba yung mga nasa bulsa niyang isang yan? Sabay halakhak naman ni Kevin at turo sa bulsa ni Santi na bigla pa nitong tinakpan. Napasingwangot naman si Jasper kung paano siya pinagbabato gamit ang mga ito. Why do you have those fables, ha? Santi, don't tell me at mukhang nakuha na ni Amber ang ginawa ng mga anak gamit ang mga fables. Napasa po siya sa kanyang noo at siniksik naman ni Matmat ang mukha sa liig ng ama at saka mahigpit na kumapit dito. Daddy, hide me! Mommy looks so scary. Sumuksok din ang sa gilid niya si Santi. Parehong ginawang taguan ng kambal ang kanilang daddy. Dahil alam nilang ipagtatanggol sila nito. Masyado kasi silang ini-spoil ni Sian. Simula nang lumipat sila ng mansyon. Huwag mo na silang pagalitan, princess. Nag-i-enjoy naman ako sa ginawa nilang dito kay Jasper kanina. Sabay tawa naman ni Christian. Sana pala kinuhanan ko ng video kung gaano kabilis tumakbo ang mga gago na to. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, hindi mapakali si Amber. At natatawa siya sa ikinikilos naman ni Sian. Habang kausap ang mga kaibigan, Mommy, let's play outside. Biglang yaya ni Santi. Now na baby, we will rebuild our sand castle. Dagdag pa naman ni Sian. Napangisi si Kevin nang mapansin ang katahimikan ni Sian. Do you wanna play with me, Tito Jasper? Ba't kasama ako? Nakasimangot si Jasper. Siyempre naman, ikaw kaya ang laruan. Magiging kalaro nilang dalawa. Nakangising sagot pa rin ito. And besides, paniguradong maraming gagawin ang mag-asawa. Kumindat siya kay Sian at sinuklian naman siya nito nang nakakalukong ngiti. Kasabay ng pag-akyat ng dugo sa mga pisngi ni Amber. Naka-cross arms ang maliit na braso ni Santi na tiningnan si Jasper mula ulo hanggang paa.
You can play as my seahorse? Ahem! Ginaya pa nito ang posisyon ng isang seahorse sa harapan nilang lahat at napuno ang tawanan ang coffee shop. Okay, we will play outside cage and your loving parents will be playing a special game too. Inside. Sabi naman ni Kevin bago sila hilain palabas ng kambal. Saklolo! Nagmamakaawang sigaw ni Jasper kay Sian. Paulit-ulit na sigaw ni Santi kay Jasper. Nag-umpisa ng sakyan ang likod nito. Interview. Nakasuot ng two-piece si Amber pero may nakapatong na manipis na summer dress dahil hindi naman siya sanay magsuot ng ganun. Kung hindi lang talaga siya nahihiyang mag-t-shirt at shorts sa ganitong lugar ay hindi siya magsusuot ng ganito. Sian, bumalik na lang kaya tayo sa room. Lumawak ang ngiti ni Sian sa sinabi ni Amber. Kanina ko pa gustong sabihin sa iyo yan. Naunahan mo lang ako. Ayaw mo na bang maglakad-lakad? Nag-aya kasi ito kanina pa. Maglakad-lakad muna sila saglit bago bumalik ng kwarto. Hindi na nakasama ang kambal dahil nasa kina Jasper at Kevin ang mga ito. Kasi ang daming tumitingin sa akin. Dapat yata hindi mo muna pinaalam na na asawa mo ako. Ayan tuloy, pinagtitinginan ka. Nakakahiya. Napayuko ito at napabuntong hininga. Huminto si Sian sa paglalakad. At dahil magkahawak kamay sila, napahinto rin si Amber. Humarap si Sian sa asawa at inangat ang nakayuko nitong mukha. Nabigla na lang si Amber nang sa isang iglap ay nakalapat na ang labi nito sa kanya. Hindi siya makapagprotesta dahil parang nalulunod siya. Sa halik nito, hinawakan siya nito sa batok at mas pinalalim pa nito ang halik sa kanya. Napangisisisiyan sa kaligitnaan ng kanilang ginagawa nang maramdaman niya ang pagtugon ng asawa sa kanyang halik. Naghiwalay sila nang maubusan sila ng hangin ng dalawa at parehong hinihingal pang nakatitig sa isa't isa. Siguro naman ay malinaw na sa kanila na aking ka lang. Mamatay na sila o mamatay sila sa inggit. Every part of you belongs to me and no one else. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Sian? Nahiyang tanong sa kanya ni Amber na namumula pa ang pisngi sa mga binitawang salita ng asawa. Hinalikan siya nito sa noo at sa kaniyakap na mahigpit. Hindi ka dapat nagsusuot ng ganyan sa lugar na maraming tao dahil baka hindi ako makapagpigil at isa-isa ko silang dudukutin ang mata. Lalong nag-init ang pisngi ni Amber nang mahagip ng kanyang mga mata ang mga taong nakapaligid at nanonood sa kanilang dalawa. With that sexy body of yours, hindi nga halatang dalawang makulit ang lumabas dyan. At ang gusto ko, ako lang ang pwedeng makakita sa iyo na may ganyang suot at kahit wala pang suot. Ano ba yung pinagsasabi mo, Christian? Nakakahiya ka. Naisiksik niya ang mukha niya sa dibdib ni Sian sa sobrang hiya sa mga taong nakakakita sa kanila at kahit siya lang ang nakarinig ng lahat ng sinabi ng asawa, hindi pa rin niya mapigilang hindi mahiya. Humalakhak si Sian sa pulang-pulang mukha ng asawa. Hindi niya maipaliwanag kung gaano siya kasaya na ganito ang epekto niya kay Amber. Hindi mo na kailangang mahiya dahil kayang-kaya kong ipagsigawan sa kanilang lahat. Ngayon na asawa kita. At mahal na mahal kita. Nakangiting sabi pa ni Sian. Napaawa ang bibig ni Amber at mabilis siyang hininikawan ng halik ni Sian kaya naisara niya ito pagkatapos. Tara na nga at baka dito pa kita mahubaran. Sinuntok siya sa braso ni Amber na tinawanan lang niya ito habang naglalakad sila. Nakapulupot ang kanyang braso sa bewang ni Amber at kulang na lang ay bitbitin na lang niya ang asawa habang naglalakad. Amber point of view. Ayaw mo na bang masyadong dumikit sa akin, no? Natatawa pang
tanong kay Sian dahil halos itakip na niya ang kanyang katawan sa akin. Che, para hindi na sila mahirapang malaman kung sino ang nagmamay-ari sa'yo. Buong kumpiyansa niyang sagot. Kanina pa nga, tumatambling ang mga lamang loob ko sa tiyan dahil sa pinagsasabi niya. Pakiramdam ko talaga, mapapaso na ako sa sobrang init ng pismi ko. Paglabas pa nga lang namin kanina ay ngiting-ngiti na ako dahil sa mga kalokohan niya. Ngumiti naman pala siya at nakakatunaw. Kapag tinitigan ako ng mga mata niyang mapang-akit ay hindi ako makaiwas. Lakas ng magnet kung sa kanya ka dapat lang tumitig habang naglalakad kami. Ang harot-harot niya kapag may nadadaanan kaming mga lalaking nakataplis ay bigla na lamang niyang tatakpan ang mata ko. Umukha ko gamit ang palad niya. Katawan na lang daw niya ang pagsawaan ko pagbalik namin sa kwarto. Ang lantod lang ni Sian, di ba? At mas nakakaluka pa. Sa lalaking ito ay bigla na lang nanghahalik habang naglalakad kami. Appetizer daw niya para naman mamaya ay menu naman. Kaya siguro kambal agad ang kinalabas ng first baby namin dahil sa karutan niya. Ano ba yan? Nasa utak mo, Amber? Pasalamat ka, hindi niya nababasa ang mga naiisip mo. Nakakahiya. Bakit ka namumula dyan? Dahil ba nandito na tayo? Maloko niyang tanong. Pagbukas niya ng room namin. Hindi. Tinalikuran ko siya agad na umupo sa gilid ng kama. Napahiga ako at napapikit nang nakaramdam ako ng pagod. Nahilot ko ang ulo ko nang bigla itong kumirot ng napakasakit.